أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagiging mapanganib ng dila. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang dila ay napaka mapanganib. Kaya dapat natin itong ingatan, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Wala siyang bibig kasing salita, maliban na ito ay may isang anghel na nagmamasid na nakahandang magtala, nakahandang magsulat ng kanyang sinasabi. Kaya bawat salita, bawat sinasabi mo o aking kapatid na mananampalataya, ingatan mo dahil maaring ang salitang ito na sinasabi mo ay siyang magiging dahilan upang madapa ka sa impyerno. Siyang magiging dahilan upang masadlak ka sa kasalanan. Kaya ang ating pinapayo sa bawat isa, ating dila. Una ang aking sarili na pag-ingatan ang ating dila at iisipin muna natin kung ano ang sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula." At huwag mong sundan ang bagay na wala kang kinalaman dito. Tunay na ang pandinig, at ang paningin, at ang puso, ang ukol sa lahat ng bagay na ito ay itatanong ng Panginoon. Mga bagay na ito, sa ating dila, paningin, puso, o anumang bahagi ng ating katawan, itatanong sa atin ng Panginoon kung saan natin ito ginawa. O saan natin ito ginamit. Kung ginamit ba natin to sa pananampalataya sa Kanya o ginamit natin sa masamang bagay na labag sa batas ng Panginoon. Ayon sa sugo ng Allah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ang sino mang mangako sa akin na hindi niya magagamit sa masama ang nasa pagitan ng kanyang bigote at balbas," ang tinutukoy ng dila, "at ang nasa pagitan ng kanyang dalawang hita," ang tinutukoy dito ay masilang bahagi ng katawan ng tao o ang kanyang ari. Kung naipapangako ng sino man sa atin na ang dalawang ito ay hindi niya magagawa o magagamit sa masamang bagay, sa bagay na labag sa batas ng Panginoon, ay pinapangako ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ang paraiso. So ibig sabihin, garantiya ng propeta ang paraiso para sa kanya. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagiging mapanganib ng dila, sabi niya, maaring ang isang tao ay makakapagsalita ng salitang hindi niya muna pinag-iisipan kung ito ba ay tama o mali, dahil doon, maaari siyang madapa sa impyerno na ang lalim ay higit sa malayo kaysa pagitan ng silangan at kanluran. Ibig sabihin, maaring ang dila o ang ating sinasabi, nag-iisipan ang siyang magiging dahilan upang makapasok tayo sa impyerno. Wal-iyadu billah. So kaya bago tayo magsasalita, isipin muna natin kung ano ang ating sinasabi. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mabuti. Kaya ang laging payo ng propeta sa atin, sa bawat isa sa atin, tayong mga mananampalataya, sabi niya, "La yazalu lisanuk rataban min zikrillah." Dapat, sabi niya, mananatili ang iyong dila na basa sa paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lagi yung dila mong
nagsasalita o bumibigkas ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga bagay na masama. So sa mga batayan at sinabi ng Panginoong Allah at sinabi ng propeta na ating nabanggit, inilalahad dito kung gaano kapanganib ang dila, which is kailangan ingatan ito at ang tao ay maaring madapa sa impyerno dahil sa kanyang sinabi na masama, at maaari din siya makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng kanyang sinabi na mabuti at paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pagiging mapanganib ng dila, magbibigay tayo ng halimbawa. Ang halimbawa nito ay panlilibak. Alam natin ang panlilibak ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. At ang bagay na ito ay madalas na nagagawa ng ating mga kapatid na kababaihan, pero hindi ibig sabihin na ang mga kalalakihan na hindi nila nagagawa, dahil kahit ang mga kalalakihan, marami sa mga kalalakihan na nagagawa nila ang panlilibak. So sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarahtumu." Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "At huwag kayong maglibak sa isa't isa, mayroon bang isa sa inyo na magnanais na kainin ang laman ng patay niyang kapatid? Tiyak na kasusuklaman ninyo ito." So kabilang ito sa halimbawa na pagiging mapanganib ng dila, which is kailangan nating iwasan, tulad ng ating nabanggit na panlilibak, dahil para mo ring kinain ang laman ng patay na iyong kapatid, yung laman ng yung kapatid na patay, para mong kinakain ang kanyang laman kapag nilibak mo siya. So isang araw tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan kung alam ba nila kung ano ang panlilibak. Sabi nila, ang mas nakakaalam ay ang Panginoon at ang kanyang sugo. Sabi niya, ang sabi ng propeta, ang panlilibak, sabi niya, ay ito ang pagsasalita ninyo sa inyong kapatid sa pananampalataya ng bagay na kanyang kinasusuklaman. Okay? So, kung ano yung bagay na kinasusuklaman ng iyong kapatid na marinig niya mula sa iyo, kapag binanggit mo yon at sinabi mo sa ibang tao, ibig sabihin nilibak mo siya. So sinabi ng kanyang mga kasamahan, "O propeta, paano kung totoo ang aming sinabi sa kanya?" Sabi ng propeta, "Kung totoo ang inyong sinasabi sa kanya, ay tunay na nilibak ninyo siya. At kung hindi naman, totoo ang inyong pinagsasabi laban sa kanya, ay tunay na nanirampuri kayo sa kanya." So ibig sabihin, totoo man o hindi, hindi natin dapat libakin ang ating kapatid sa pananampalataya, dahil isa ito sa malaking kasalanan na ipinagbabawal ng ating pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang aking mga kapatid. Sana naunawaan natin ng maayos at may napulot tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.